Ito si Yuri, magpipitong taong gulang. Ayon sa kanyang magulang, matalino ngunit tahimik si Yuri. Kaya naman nagulat na lamang sila nang maparalisa ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Sinekap siya, UTI nga. So binigyan siya ng antibiotic. Pero meron pa rin binigay na kailangan pa rin niya magpa-ultrasound. Dinala nila Sarah si Yuri sa ibang ospital upang ipasuri. Ngunit halos 2 oras silang naghintay sa doktor. So pagdating po sa doktor, sinabi ko po yung mga simptomas. Then nakita niya po yung bandang puso ng anak ko is namamagana. So nung namamagana, sabi niya, "Mami, tatapatin na po namin kayo. Hindi po ako yung pinag-aralan namin sa sakit ng anak niyo." So sabi naman po kami sa doktor na pwede po ba namin munang iuwi. Pagkatapos makahigop ng konting sabaw, siguro mga 2 kutsara lang, bigla na siyang natulala. So, akala ko nung una, parang may nakita, may tinignan lang siya or ano. So magulat ako, ma'am, nakita ko nagba-violet na yung labi niya. Yun nga po, dinala na po namin agad sa pinakamalapit na private hospital nga po. Tapos ang nangyari po, ma'am, wala pong ambulansya yung private po. Kumukuha po kami ng sasakyan, no? Naghahanap po kami. Pumunta ako sa pinakamalapit na outpost po ng barangay, humihingi ako ng tulong na itawag po kami ng ambulansya sa lower. So pagdating po doon, sabi po, ay hindi po kami nagpapahiram ng ano, ganyan-ganyan po kasi hindi po tinatawag ng doktor sa amin. Sabi ko, ma'am, nagmamakaawa po ako, ma'am, kasi nga po emergency. So ang doktor lang nga po ang nagsabi, kung may mahahanapan daw po kami, dalhin na po agad ng mas mabilis. Hanggang naglupasay na po ako, nagwala na po ako, ma'am, kasi ayaw po talaga kami pahiramin. So pagdating doon, ma'am, naawa rin sila sa akin sa tagal na ginawa ko yun. Pinahiram din kami ng ambulansya. Kaso nga lang ang pagdating doon ng time na yon, nung pinahiram kami, ma'am, dinala yung ambulansya doon sa ospital na, wala na, huli na po yung lahat. Doon po ako na, kasi yung ambulansya na ang tagal-tagal dumating, dapat nadala na sa iba. Pinagdamot nila, ma'am. Pinagdamot nila, tapos biglang pagdating doon, wala na silang pakialam. Parang inalis na lang nila. Umalis na lang sila kasi alam nilang wala na yung bata. May policy naman ang Department of Health din sa paggamit ng mga ambulances. Kung kailangan talaga bang magbayad ka sa ambulansya o hindi, because there are different scenarios for both government hospitals and private hospitals. So alam naman natin yan na in private hospitals, whenever use their vehicles or their ambulances, may pay yan. But for government hospitals being transferred to other hospitals within Metro Manila, if that's government to government as much as possible, there's no pay to that. Noong nakaraan lamang ay nag-viral ang isang post tungkol sa isang amang namatayan ng sanggol dahil di umano sa pagtanggi sa kanila ng isang ospital dahil wala silang pambayad dito. Tinatanong po nila kung may ipon daw po ako. Yun, tapos sabi ko po, ang dala ko lang po ay 6,000. Ang sabi nila, kailangan at least meron kang 20,000 para ma-admit to, itong asawa mo. Tapos sabi ko po, 10 oras po kasi ng gabi, kaya ito lang po yung nakaredy kong pera. Pwede yung gawan ko na lang po ng paraan mamaya. Sabi ko pong ganun. Tapos bilang nag-usap-usap na po sila na, yun nga daw, hindi daw po pwede kasi palis daw po ng hospital. Yung ganun daw po na kailangan at least mag-down po agad ako ng 20,000. Agad naman silang inabisuhan ng mga doktor na lumipat na sa ibang ospital na mas makatutulong sa kanila. Kaya nung dumating kami sa isabi nyo, din ako sa emergency. Tapos sinabi ko yung sitwasyon ng misis ko kasi may mga blood na nakita ng doktor eh. Inakit po agad kami doon sa taas. Agad po agad inasikaso na wala pong tanong na tungkol sa pera. Heartbeat po agad yung baby. Then wala na po yung heart tone ng baby. Yun. I think specific yung policy natin yan kasi ang hindi lang ito policy ng department, this is the policy of our land, Republic Act 8344. Ang sinasabi dito sa Republic Act is unlawful ba? To request or to solicit or to ask or to demand for pay for any emergency cases. So yun ang sinasabi ng law natin. Bukod sa kakulangan sa medical assistance ng mga pasyente, mabibilang lamang ang mga ospital na may maayos na pasilidad sa ating bansa.
Dagdag pa nito ang kakulangan ng doktor at nurses, lalo na sa mga probinsya. Kailangan nating intindihin na ang Pilipinas ay pulo-pulo, archipelagic kung tawagin. At maraming areas din ng mga bulubundukin. Kung kaya't mahirap, no? And there are certain situations na talagang kailangan natin ng mga doktor dun sa mga lugar na yon. Ang ating mga doktor, no? Siguro mga 100,000 sa kanila, ay kalat sa buong Pilipinas. Kaya lang, ang karamihan, lalo na yung mga espesyalista, ay naiipon sa mga syudad. When I asked one of the nurses, how much are you receiving? Kasi na-confine sa isang private institution. Sabi niya, it's only 3,500 a month, which is equivalent to 175 pesos a day. Ang tanong kong sunod, why nagtsatsaga ka dito? Ayun nga, ang sabi niya sa akin, I just want to gain experience. Anyway, ma'am, after 3 years, I could apply for a work abroad. Sa kabila ng kakulangang kinakaharap ng Pilipinas sa usaping medikal at pangkalusugan, buo ang pagsusumikap ng Department of Health na mapunan ang mga kakulangang ito. Sa 126 billion pesos na inilaan ng gobyerno, positibo ang Department of Health na maisasakatuparan ang mga programa bago matapos ang taon. For 2016, i-enroll natin automatically ang lahat ng mahihirap na na-identify ng DSWD. At aside from that, pati po mga senior citizens, ini-enroll na rin ho natin. In-expand din ho yung bilang ng mga health facilities na i-upgrade para ho ma-accredit ng PhilHealth. So magpapatayo rin tayo ng mga barangay health stations sa mga schools para magsilbi na rin school clinics ng mga elementary schools. Ang sektor ng kalusugan ay isa sa mga dapat pagtuunan ng pansin sa ating bansa. Dito nakasalalay ang buhay at kalusugan ng bawat mamamayan katulad ni Yuri at ng sanggol ni Anjo. Nararapat ding bigyang kahalagahan ang mga nagsisilbing doktor at nurse na nagtitiis sa maliit na sahod, matulungan lamang ang ating mga kababayan.